Hindi pa tapos, pero hindi na ito maliit na issue. Sa Pilipinas, ang naging 53-0 na boto ng House Committee on Justice ay hindi lamang isang numero, kundi isang malinaw na hakbang sa pag-usad ng impeachment laban kay Sara Duterte. Ipinapakita nito na sa paningin ng isang institusyon, may sapat na basehan upang ipagpatuloy ang proseso. Hindi pa ito hatol, ngunit hindi na rin ito simpleng alegasyon na maaaring ipagwalang bahala. Sa ganitong yugto, nagiging mas malinaw ang banggaan ng kapangyarihan at pananagutan. Habang kumikilos ang Kongreso, may mga tinig mula sa kampo ng Vice-Presidente na kumukwestiyon sa lakas at kredibilidad ng ebidensya. Ipinapakita nito na ang laban ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang totoo, kundi kung paano ito inilalahad, tinatanggap at pinaniniwalaan. Ngunit ang usapin ay hindi natatapos sa loob ng mga pagdinig. Sa kumpirmasyon ng National Bureau of Investigation na ang isang sensitibong video ay hindi edited o gawa ng AI, mas lalo itong lumalapit sa karanasan ng publiko. Hindi na ito usapin ng mga nasa kapangyarihan lamang, ito ay usapin ng tiwala, pananagutan at pananaw ng mamamayan sa kanilang mga leader. Sa ganitong konteksto, ang impeachment ay nagiging higit pa sa isang legal na proseso. Ito ay nagiging salamin ng sistema, kung kaya nitong maging malinaw, makatarungan at kapani-paniwala sa mata ng publiko. Sapagkat kung ang proseso ay magiging magulo o mapagdududahan, hindi lamang ang kaso ang maaapektuhan, kundi pati ang tiwala ng tao sa mismong mga institusyon. Sa mas malalim na pagtingin, ang nangyayari ngayon ay hindi lamang pagsusuri sa isang opisyal, kundi isang pagsubok sa kakayahan ng bansa na harapin ang mga isyu ng pananagutan sa pinakamataas na antas. Ito ay sandali kung saan sinusukat kung ang batas ay tunay na umiiral para sa lahat o kung ito ay naaapektuhan ng impluwensya at kapangyarihan. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung uusad ang impeachment. Ang mas mahalagang tanong ay kung ito ay hahantong sa tunay at malinaw na pananagutan o mananatili lamang bilang isang prosesong puno ng ingay ngunit kulang sa konkretong resolusyon. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa at ito ang Damdaming Makabayan, tinig mula sa laylayan. Hanggang sa muli!